Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan habang pinapanood ito. Huwag niyo pong kalilimutan na ilagay ang inyong mga komento, ang inyong mga pa-shoutout sa ibaba sa ating comment section para po tayo makapagkumustahan. At huwag niyo rin po sanang kalimutang i-follow ako sa aking Facebook page. Narito po ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Leo na lamang ang itawag ninyo sa akin. Isa po ako sa mga milyon-milyong taga-subaybay na laging kasama ang boses ninyo tuwing gabi. Sa loob na mahigit na 10 taon na pagiging OFW, ang tanging pangarap ko lamang talaga ay ang mabigyan ng sarili at permanenteng tahanan ang aking pamilya. Akala ko kapag nakabili na ako ng sariling ari-arian, matapos sa mahabang sakripisyong sa ibang bansa, tapos na ang araw ng aming paghihirap at matatapos na ang aming pagtitiis. Pero hindi ko alam na ang bahay na inaakala kong regalo ng aking pagod ay may nakatagong kakaibang kasamaan pala na muntik nang sumira sa kaluluwa ng aking bunsong kapatid. Ito po ang aking kwento. Lumaki ako sa isang simpleng bayan sa Pangasinan. Pangatlo sa 5 magkakapatid. Alam mo naman kapag marami kayo sa pamilya kay istorya, puno ng ingay ang aming maliit na bahay. Pero sa kabila ng ingay at kakulangan, palaging masaya ang aming samahan dahil na rin sa tamang gabay at pagmamahal ng aming mga magulang. Dahil mahirap lamang ang buhay namin, maaga kaming natutong magkusang loob at magbanat ng buto. Natuto kaming magtulungan sa mga gawaing bahay, sa pagsisibak ng kahoy, at lalo na sa pag-aalaga sa 2 naming mas batang kapatid. Bilang gitnang anak, madalas ako maging tagapamagitan sa tuwing may maliliit na away o tampuhan ng aking mga kapatid. Ako yung taga-ayos kapag nagkakagulo sila. Sa kabila ng kakulangan sa pera, nagawa pa rin namin makapagtapos ng high school sa tulong ng walang sawang pagsusumikap ni nanay na nagtitinda sa palengke at ni tatay na isang karpentero. Nakita ko kung paano nila piniga ang bawat sentimo para lamang hindi kami huminto sa pag-aaral. Naging mabilis ang takbo ng panahon at ang 2 kong nakatatandang kapatid maagang nag-asawa at bumuo ng kani-kanilang sariling pamilya. Dahil dito, ang responsibilidad sa pagtulong kina nanay at tatay biglang naipasa sa aking mga balikat. Nakita ko ang hirap ng aking mga magulang sa pagtataguyod sa pag-aaral ng 2 kong bunsong kapatid. Lalo na magsimulang manghina si tatay dahil sa kanyang edad. Naramdaman ko na kailangan ko nang gumawa ng isang malaking hakbang upang maiahon ang aming pamilya. Hindi sapat ang kikitain ko kung mananatili lamang ako sa aming probinsya. Nagpasya akong magtungo sa Maynila upang mag-apply sa mga agency na nagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa. Umaasa na ito ang magiging susi sa aming pag-unlad. Matapos ang halos 1 taon na pag-aabang, pabalik-balik sa seminar at pag-utang sa mga kakilala para sa placement fee, natanggap ako bilang isang factory worker sa Taiwan. Umiiyak ako habang sumasakay sa eroplano. Bitbit ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang at mapagtapos ang aking mga kapatid. Naging napakabigat ng simula ko sa Taiwan kay istorya. Sa loob ng factory ng mga electronic parts kung saan ako pumasok, nakatayo ako ng halos 12 oras sa araw-araw.
Paulit-ulit ang kilos ng mga kamay sa assembly line. Tinitiis ko matinding pagod ng katawan at ang labis na lungkot tuwing sasapit ang gabi sa aming barracks kasama ang iba pang mga Pilipino. Iniisip ko na lang na bawat patak ng pawis ko ay para sa pamilya ko sa Pangasinan. Buwan-buwan ako nagpapadala ng malaking bahagi ng aking sweldo kay nanay upang maipagamot si tatay sa kanyang mga sakit at matustusan ang pag-aaral ng aking mga bunsong kapatid. Natapos ko ang aking unang kontrata sa Taiwan at muli nag-renew hanggang sa umabot ako ng 7 taon sa parehong kumpanya. Nakita ko ang malaking pagbabago sa aming buhay dahil sa sakripisyong iyon. Nakapagtapos na ng pag-aaral ang aking pang-apat na kapatid at kahit papaano, naging maayos ang kalagayan ni nanay. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, alam kong hindi sapat ang kinikita ko sa factory kung nais kong magkaroon kami ng sariling lupang matitirhan at maipatayo ang pangarap kong bahay para sa kanila. Ayaw ko nang mangupahan sila habang buhay. Nagpasya ako mag-aral ng mga karagdagang kurso tuwing day off ko upang makalipat sa mas magandang bansa na may mas malaking kita. Nag-apply ako bilang isang caregiver para sa Canada na isang mahabang proseso na nangangailangan pa ng mas malaking pagtitiyaga, mga seminar at mas mataas na kwalifikasyon. Ngunit sa tulong ng dasal at tiyaga ko, nakapasa ako. Dumating ako sa Canada na may kasamang matinding lamig ng winter at bagong kultura na kailangan kong makasanayan. Nagsimula ako magtrabaho sa pag-aalaga sa isang matandang may karamdaman sa loob ng isang malaking bahay sa Vancouver. Mas mabait ang aking mga naging amo kumpara sa aking mga naging supervisor sa factory sa Taiwan. Ngunit ang lungkot, mas matindi rito dahil malayo ako sa aking mga kababayan at mas tahimik ang paligid. Ibubuhos ko na lamang ang aking buong oras sa pag-aalaga sa matanda at sa pakikipag-usap sa aking pamilya sa pamamagitan ng internet kapag may libreng oras. Lumipas ang ilan pang taon ng aking pagtitiis sa Canada at unti-unti nang lumalaki ang aking ipon sa aking passbook. Nakalaan ang bawat dolyar na iyon para sa aking pinakamalaking pangarap, ang sariling bahay para sa aking pamilya sa Pilipinas. Kaistorya, nang pumasok ang 10 taon ko bilang isang OFW sa Canada, doon ko naramdaman ang matinding pagod ng aking katawan at isipan. Kahit okay naman ang kita ko sa Canada, iba pa rin talaga kapag kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Nais ko nang tuluyang mag-settle down sa Pilipinas. Gusto ko na makasama sina nanay at tatay at ang mga kapatid ko habang may lakas pa ako at bago sila tuluyang tumanda. Dahil dito, nagsimula ako maghanap ng mga ari-arian sa mga online sites. Mas pinili ko maghanap ng bahay na malapit sa Maynila, partikular sa Bulacan, dahil alam kong mas madali roon na maghanap ng bagong negosyo o trabaho pag uwi ko. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho ko sa Vancouver, nagpupuyat ako sa harap ng laptop ko. Naghahanap ako ng isang bahay na malawak, magandang disenyo at higit sa lahat ay pasok sa aking inilaang budget. Hanggang sa isang gabi, may nakita akong posting sa isang online real estate group. For sale, 2-story spacious house and lot in Bulacan. Bagsak presyo, rush sale. Nang tingnan ko ang mga larawan ay napakaganda nito kay istorya. Malaki ang 2 palapag na bahay at bago pa ang pintura. Maganda rin ang pagkakaayos ng bakod. Pero ang lalo kong ikinagulat ay ang napakababang halaga nito. Sa ganoong kalaking bahay, parang kalahati lamang ng normal na presyo ang hinihingi ng nagbebenta. Nagtaka ako noong una. Ang sabi ko sa aking sarili, bakit kaya napakababa ng presyo ng bahay na ito? Kayo mukhang bago naman at napakaayos naman sa mga larawan. Agad kong kinontak ang ahente sa pamamagitan ng messenger. Tinanong ko kung may problema ba sa titulo o sa mismong bahay. Ngunit mabilis akong sinagot ng ahente
at sinabing wala naman daw problema. Nagmamadali lamang daw talaga may-ari na umalis patungong ibang bansa kaya't ibinebenta ito ng bagsak presyo. Dahil sa paliwanag na iyon, gumaan ang loob ko. Naniwala ako na baka swerte ko lamang talaga na nakahanap ako ng magandang deal. At dahil nasa Canada pa ako at hindi ko pwedeng iwanan ang aking trabaho ng biglaan, tinawagan ko si nanay sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanila ng bunsong kapatid kong si Kyla na pumunta sila sa Bulacan upang personal na suriin ang ari-arian. Binigyan ko sila ng sapat na pamasahe at panggastos para makita rin nila ang buong paligid ng subdivision kung tahimik at ligtas ba. Sabik na sabik ako naghintay sa loob ng kwarto ko sa Canada para sa itinakdang oras ng kanilang pagbisita doon sa bahay. Kahit madaling araw na roon sa Vancouver dahil sa time difference, gising na gising ako. Nakatitig sa screen ng aking cellphone. Maya-maya pa, tumawag si nanay sa pamamagitan ng isang video call. Leo anak, nandito na kami sa loob ng bahay. Napakaganda rito anak. Ang nakangiting sabi ni nanay habang iwinawagayway ang kanyang kamay sa kamera. Ipinapakita niya sa akin ang magandang kisame na may magagandang moldings. Ang malalaking bintana na nagpapapasok ng sikat ng araw at ang napakaayos at malawak na kusina. Tuwang-tuwa ako habang pinapanood sila sa screen ng aking phone. Pakiramdam ko, sulit na sulit ang ilang taon kong pagtitiis sa ibang bansa. Ngunit habang iniikot ni nanay ang kamera patungo sa may hagdanan patungo sa ikalawang palapag, bigla akong may napansin na hindi kapani-paniwala sa screen ng aking phone. Mabilis na dumaan ang isang maliit na bata sa screen. Tumakbo ito patawid sa may landing ng hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Ang bata ay nakasuot ng kupas na puting damit at parang mabilis na nawala doon sa dilim ng itaas. Napakunot ang noo ko. Nay, sino yung batang kasama nyo dyan? May kasama ba kayong bata? Nagtaka naman ang nanay ko. Iniharap niya ang kamera sa kanyang mukha. Anong bata, Leo? Wala kami kasamang bata rito. Kami lamang ng kapatid mong si Kyla at saka si Sir. Andyan siya oh. Itinuturo niya ang hente na kasama nila doon sa loob. Nay, sigurado ako. May nakita ako maliit na batang tumakbo paakyat sa may hagdanan nung itinutok mo yung kamera doon. Ang pilit ko. Tiningnan ni nanay si Kyla at tinanong din ang hente na nooy papasok ng pinto. Pero pare-pareho silang umiling. At sinabing baka nagkakamali lamang ako. Dahil ayaw ko masira magandang mood at ang transaksyon, pinaliwala ko na lamang ang aking nakita. Iniisip ko na lang na baka namamalikmata lamang ako o kaya hallucination ko lamang dahil sa labis na pagod ko sa trabaho at dahil bagong gising ako nang tumawag sila. Mas pinili ko mag-focus sa ganda ng bahay at sa napakagandang deal na inaalok sa amin. Hindi na ako nag-aksaya ng oras kay istorya. Pinapirma ko si nanay ng mga papeles bilang aking kinatawan at agad kong ipinadala ang buong kabayaran sa pamamagitan ng bank-to-bank transfer upang makuha agad ang titulo ng bahay. Nang matapos ang transaksyon at mahawakan ni nanay ang susi at titulo, naiyak ako sa tuwa habang nasa Canada. Pakiramdam ko noon, nakamit ko na ang rurok ng aking mga sakripisyo bilang isang OFW. May sarili na kaming bahay. Isang taon ang lumipas, natapos na ang kontrata ko. Agad ako nag-empake ng aking mga gamit sa Canada. Nagpaalam ako sa aking amo at sumakay ng eroplano patungong Pilipinas. Bit-bit ang labis na pananabik na makita at maranasan ang aming bagong tahanan. Pagdating ko sa Pilipinas, sinalubong ako ng buong pamilya ng may mahigpit na yakap. At pagkatapos ng ilang araw na pahinga, sabay-sabay kaming lumipat sa aming bagong bahay sa Bulacan.
Napakasaya ng mga unang araw namin kay Istorya. Magkakasama kami nag-aayos sa mga bagong kasangkapan na aking binili. Mga sofa para sa sala, malaking kainan para sa kusina, at ang mga higaan para sa mga kwarto. Kasama naming tumira doon sina nanay at tatay, ang aking bunsong kapatid na si Kyla, upang may kasama at mag-asikaso sa aming mga magulang habang naghahanap ako ng mapagkakakitaan. Noong unang gabi namin doon, naghanda ako ng isang malaking salo-salo. Nag-ihaw kami ng karne sa may bakuran at nagkwentuhan hanggang gabi. Masaya kami natulog ng gabing iyon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin ko na ang katahimikan ng gabi sa subdibisyong iyon ay may kasamang isang kakaibang lamig. Isang lamig na tila ba hindi normal para sa klima ng Pilipinas. Tumatagos ito sa kumot ko, ngunit binaliwala ko muna dahil bago pa lamang naman kami roon. Lumipas pa ang isang linggo nang magsimula na ako makaranas ng mga kakaibang pangyayari na unti-unting nag-alis ng kapayapaan sa aming tahanan. Madalas ako magising tuwing sasapit ang ganap na 3:00 na madaling araw dahil sa isang tunog na nagmumula doon sa itaas. Tunog ng naglalarong marbles o holen. Malinaw na malinaw ang tunog ng gumugulong na mga holen sa ibabaw ng aming kisame, na tila ba may batang naglalaro doon gabi-gabi. Nagtataka ako dahil ang ikalawang palapag ay bakante naman ang mga oras na iyon at mahimbing na natutulog si Kyla sa kanyang kwarto. Isang gabi naman ay nagising ako dahil natutuyo ang aking lalamunan. Umaba ako ng hagdanan patungo sa kusina upang uminom ng tubig sa may dilim. Ngunit pagdating ko sa kusina, napatigil ako. Lahat ng mga pinto ng cabinet sa kusina ay nakabukas ng malawak. Maging ang pintuan ng aming refrigerator ay nakaawang din ng bahagya. Tiyak na tiyak ako kay Istorya. Bago ako umakyat sa kwarto ay isinara ko at inilak ang lahat ng mga pinto at cabinet dito sa ibaba. Habang nakatayo ako roon na hawak ang baso, bigla ako nakaramdam ng isang napakalamig na presensya sa aking mismong likuran. Parang may taong napakalapit na nakatayo sa likod ko at humihinga ng malamig sa aking leeg. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa braso at batok. Mabilis akong lumingon upang tingnan kung sino iyon. At doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang isang mabilis na anino ng isang maliit na tao. Tumakbo ito paitaas at mabilis na pumasok sa may madilim na bahagi sa ilalim ng hagdanan. Nanginginig ang mga kamay ko kay Istorya dahil ang nakita ko, katulad ng maliit na batang tumakbo sa video call nung nasa Canada pa ako. Ngunit ang pinaka nakakapagpaalala sa lahat ay ang aking bunsong kapatid na si Kyla. Nitong mga nakaraang araw, nagsimula siyang magpakita ng mga hindi normal na ugali. Si Kyla na dati ay napakasigla at palagi nakikipag-usap at masayahin, biglang naging napakatahimik. Madalas siyang nakatitig lamang sa kawalan at walang kibo at ayaw nang lumabas ng kanyang silid sa ikalawang palapag ng bahay. Napansin na rin ni nanay na hindi na kumakain ng maayos si Kyla. Palagi niyang iniiwan ang kanyang pagkain na halos walang bawas. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, madalas siyang marinig ni nanay na nagsasalita na mag-isa sa loob ng kanyang kwarto tuwing hapon at gabi. Gumagamit siya ng isang mahina at gumagaralgal na boses na tila ba may kausap siyang ibang tao o ibang nilalang na hindi naman namin nakikita. Dahil sa matinding pag-aalala para sa kaligtasan at kalusugan ng aking kapatid, tinangka ko siyang kausapin isang hapon habang si nanay at tatay ay natutulog sa ibaba. Pumasok ako sa kwarto niya at naupo sa tabi ng kanyang higaan. Kyla, may problema ba? Sabihin mo kay kuya. May masakit ba sa iyo? Nahihirapan ka ba sa pag-aaral mo?
Ang malambing kong tanong habang hinahawakan ang kanyang balikat. Dahan-dahang lumingon sa akin si Kyla at napaatras ako ng bahagya kay istorya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at nangingitim ang paligid nito at napakalalim ng kanyang tingin. Tumingin siya sa akin ng seryoso at sa isang malamig na boses, bumulong siya. Kuya, may nagagalit daw. Nagagalit sila sa atin dahil pumasok tayo sa kanilang teritoryo. Doon na tuluyang nasira ang kapayapaan sa puso ko kay istorya. Doon ko napagtanto na ang bahay na inaakala kong bunga ng aking ilang taong sakripisyo, may nakatagong kakaibang kasamaan na naghihintay lamang na lamunin kaming lahat. Isang gabi habang naglalakad ako sa aming malawak na bakuran, pagkatapos namin maghapunan upang magpahangin, nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa aking dibdib. Para bang may pumipilit sa akin tumingin sa itaas. Napatingin ako sa bintana ng kwarto ni Kyla sa ikalawang palapag na noon bahagyang nakabukas dahil sa init ng panahon. Sa pamamagitan ng malamig na sikat ng buwan, malinaw kong nakita ang aking kapatid na si Kyla. Nakatayo siya roon sa tapat ng bintana habang nakatitig sa kawalan ng gabi. Walang kaimik-imik at tila ba lumulutang ang kanyang isip sa malayo. Ngunit napatigil ang tibok ng puso ko sa matinding kilabot kay istorya. Dahil sa tabi niya, sa mismong madilim na bahagi ng bintana, may nakatayo ring isang matandang babae. Mayroon itong mahabang puting buhok na nakalaylay at ang kanyang tuyot at nangingitim na kamay ay nakahawak ng napakahigpit sa balikat ni Kyla. Ang mukha ng matanda ay blankong-blanko. Walang mga mata. Puno ng malalalim na kulubot na tila ba nabubulok na balat na hindi katulad ng sa ordinaryong tao. Mabilis akong tumakbo at pumasok sa bahay at dinalas-dalas ko ang pag-akyat sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag upang pumasok sa kwarto ni Kyla. Ngunit nang buksan ko na malakas ang pinto, laking gulat ko dahil si Kyla lamang ang nakatayo roon. Walang matandang babae. At ang nakapangingilabot pa, si Kyla ay mahimbing na natutulog ng nakatayo sa tapat ng bintana habang nakapikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan ko siyang ginising at inihiga sa kanyang kama habang ang buong katawan ko'y nanginginig sa matinding takot. Kay istorya, naging mas matindi pa ang lamig sa loob ng bahay ng mga sumunod na araw. Kahit tirik na tirik ang araw sa labas at walang nakabukas na aircon o ventilador, ang hangin sa loob ng aming sala at mga kwarto naging kasing lamig ng yelo. Ang mga halaman na inilagay ni nanay sa loob ng sala upang magbigay buhay sa bahay, nagsimula ring malanta, mangitim at mamatay ng walang malinaw na dahilan na para bang may sumisip-sip ng kanilang enerhiya. Hindi lamang iyon. Madalas ding magkaroon ng maliliit na sira ang aming electrical appliances na bago ko pa lamang naman na binili. Ang mga ilaw sa pasilyo at sa kusina, bigla-biglang namamatay, kumukurap, at minsan ay sumasabog ng kusa tuwing sasapit ang gabi. Leo, anak, parang may hindi magandang enerhiya ang dalang... Leo, anak, parang may hindi magandang enerhiya ang dalang kasamaan sa loob ng bagong bahay natin. Ang nag-aalalang bulong ni tatay isang gabi habang hawak ang rosaryo. Nagsimula na makaramdam na matinding takot sina nanay at tatay at doon ko napagtanto na hindi na ito basta-bastang guni-guni lamang. Dumating ang pinakamabigat at pinakamalagim na yugto ng aming paninirahan. Isang madaling araw noon, bandang 3:00. Nagising kaming lahat dahil sa isang napakalakas, matalim, nagagaling iyon sa kwarto ni Kyla sa ikalawang palapag na ingay.
Sabay-sabay kami nagtakbuhan ni nanay at tatay patungo sa kanyang silid. At nang mabuksan namin ang pinto, tumambad sa amin ang isang nakapangingilabot na eksena. Si Kyla ay nakahiga sa sementadong sahig. Ang kanyang buong katawan ay nakabaluktot at nakapilipid sa isang hindi natural na posisyon na tila ba nabali ang kanyang mga buto sa likod. At ang kanyang mga mata ay purong puti lamang ang nakikita. Tuluyang nawala ang kanyang mga balintataw. At nang bumuka ang kanyang bibig, nagsimula siyang magsalita. Ngunit hindi boses ng isang 18 taong gulang na babae ang lumabas. Ito'y isang malalim, garalgal, paos at nakakatakot na boses ng isang matandang babae. Umalis kayo rito. Sa amin ang lupang ito. Wala kayong karapatang manatili rito. Ang hiyaw ng boses mula sa loob ng katawan ni Kyla. Sinubukan namin siyang hawakan at tulungang maibangon ni nanay at tatay. Ngunit laking gulat namin dahil napakalakas ng kanyang manipis na katawan. Sa isang tapik at tulak lamang ng kanyang kamay, madali kaming naitapon na tila ba may lakas siya ng 3 matitipunong lalaki. Matapos ang halos 1 oras na pagwawala at pakikipagbuno sa kung anong madilim na puwersa, biglang nawala ng malay si Kyla. Bumalik sa normal ang posisyon ng kanyang katawan, ngunit nang magising siya pagkalipas ng ilang minuto, blanko ang kanyang isip at wala siyang anumang naaalala sa mga nangyaring kababalaghan. Doon ko tuluyang natanggap na hindi na ito ordinaryong sakit sa pag-iisip o guni-guni ng pagod. Kailangan na namin ng agarang tulong. Kinabukasan dahil sa tindi ng pag-aalala, nagtungo ako sa mga kapitbahay sa loob ng subdivision. Naglakas loob akong kumatok sa kanilang mga pinto upang magtanong kung may alam ba sila tungkol sa kasaysayan ng bahay na aming binili ng napakamura. Halos lahat sila'y umiiwas sumagot hanggang sa isang matandang lalaki na matagal nang naninirahan sa lugar na iyon bago pa man ito gawing subdivision ang naawa sa akin at nagkwento ng isang madilim na katotohanan. Marami na raw ang nagtangkang tumira doon pero umalis din. Maraming taon na nakalilipas, may minasakar daw sa lugar na iyon at mula noon, hindi na naging tahimik ang aming bahay. Bumalik ako sa bahay na may matinding pagsisisi at bigat sa aking dibdib. Ba't hindi muna ako nagtanong bago ko ibinuhos ang lahat ng aking naipon sa Canada sa bahay na ito? Ngunit huli na ang lahat. Wala na kaming matatakbuhan dahil doon na naibaon ang aming kabuhayan. Lalong lumala ang sitwasyon ng mga sumunod na araw. Naging madalas ang pagsapi at pagwawala ni Kyla tuwing sasapit ang takip silim. Hindi na siya makapasok sa paaralan dahil bigla na lamang siyang nananakit at nagsasalita ng mga kakaibang wika. Kailangan na namin siyang bantayan at hawakan buong magdamag upang hindi niya masaktan ang kanyang sarili o sinananay. Isang gabi habang nakagapos ang kanyang mga kamay sa gilid ng kama gamit ang makapal na tela para sa kanyang sariling kaligtasan, bigla siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang gumuhit ng isang napakalawak at nakakatakot na ngiti. Nagsimula siyang tumawa ng napakalakas. Isang tawa na yayanig sa iyong kaluluwa. Kahit anong gawin niyo, Leo, kukunin ko ang kaluluwa ng kapatid mo. Ang bulong ng boses ng matanda sa loob ni Kyla. Ito ang kabayaran sa inyong pananatili sa aming teritoryo. Umiiyak si nanay habang nakaluhod sa tabi ng kama at walang tigil sa pagdarasal ng rosaryo. Habang ako naman ay nanginginig sa galit, takot at labis na kawalan ng pag-asa dahil sa kawalan ng magagawa upang iligtas ang aking bunsong kapatid. Samantala, sa rekomendasyon ng aming nag-aalalang kapitbahay, nagpa siya ako magdala ng isang kilalang lokal na manggagamot mula sa Karatig Bayan.
Sinasabing may malalim siyang kaalaman sa pag-aalis ng mga masasamang espiritu, kulam at mga sumpa sa katawan ng tao. Dumating siya sa aming bahay ng hapong iyon. Bitbit ang kanyang mga bote na mahiwagang langis, mga pinatuyong dahon at mga banal na gamot. Pagkapasok pa lamang na manggagamot sa aming sala, bigla siyang napahinto sa may pintuan. Tumingin siya sa itaas at napahawak sa kanyang dibdib dahil sa tindi at bigat ng hangin na umiikot doon sa loob. Leo, masyado matindi ang galit ng mga narito. Ang seryosong sabi ng manggagamot. May higit sa 3 ligaw na kaluluwa ang kasalukuyang naninirahan sa inyong ikalawang palapag. Ang isa sa kanila ay isang matandang babae na gustong angkinin ang katawan ng kapatid mo. Pumasok kaming lahat sa kwarto ni Kyla upang simulan ang unang ritual sa kanyang katawan. Sakto sa pagsapit ng takip silim kung kailan gising na gising ang masamang espiritu sa loob niya. Nagsimula magdasal ang manggagamot sa isang kakaibang wika na hindi ko maintindihan. Isang mabilis at pabulong na orasyon. Kumuha siya ng langis at dahan-dahang ipinahid ito sa noo, mga kamay at paa ni Kyla. Sa sandaling madikit ang langis sa balat ng aking kapatid, bigla siyang nagwala ng napakatindi. Sumisigaw at nagmumura ang boses ng matanda mula sa kanyang lalamunan sa tindi ng sakit na para bang pinapaso ng apoy ang kanyang katawan. Alisin niyo yan! Susunugin ko kayong lahat! Ang hiyaw ng espiritu habang pilit na kinakalas ang kanyang pagkakagapos. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng aming bahay. Napuno kami ng purong kadiliman at narinig namin ang malalakas at sunod-sunod na kalabog sa mga pader ng bahay na para bang may mga dambuhalang tao sa labas na gustong pumasok sa loob ng kwarto upang tulungan ang espiritong nagdurusa. Ramdam din namin ang pagyanig ng sementadong sahig sa ilalim ng aming mga paa. Umiiyak si nanay habang mahigpit kong hawak si tatay sa dilim. Natapos ang gabi ng pansamantalang kumalma at mawalan muli ng malay si Kyla pagkatapos palayasin ng manggagamot ang unang bugso ng enerhiya. Ngunit bago umalis sa manggagamot, humarap siya sa akin na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Leo, masyado malakas ang kapit ng mga espiritong ito dahil ang kanilang mga labi at buto nananatili pa rin sa ilalim ng mismong pundasyon ng inyong bahay. Hindi sapat ang kakayahan ko. Kailangan niyo ang tulong ng simbahan para sa isang formal na exorcism at pagbabasbas upang tuluyan silang mapalayas. Ang bili ng matanda. Dahil sa tindi ng mga pangyayaring ito, napagtanto ko na hindi ko kaya itong harapin na mag-isa kasama sina nanay at tatay na matatanda na. Nagpa siya akong tawagan at kausapin ang aking dalawang nakatatandang kapatid. Ipinaliwanag ko ang lahat na nangyayari kay Kyla at ang panganib sa bahay. Hindi sila nagatubili kay istorya. Agad silang bumiyahe patungong Bulacan kasama ang kanilang mga asawa. Sa kanilang pagdating, kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha dahil sa kakaibang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Subalit mas nangibabaw ang kanilang pagmamahal sa pamilya. Nagkatipon-tipon kaming lahat sa sala ng gabing iyon. Hinawakan ko ang mga kamay ng aking mga kapatid, pati na rin ni nanay at tatay. Hindi natin iiwan ang bahay na ito nang hindi natin naililigtas si Kyla. Ang mariin kong sinabi sa kanila habang tumutulo ang aking mga luha. Sabay-sabay nating haharapin ito. Hindi tayo susuko. Ang aming pagkakasundo at pagkakaisa bilang pamilya ang naging pinakamalaking lakas ko upang magpatuloy sa kabila ng matinding takot na aking nararamdaman. Kinabukasan ay maaga ako nagtungo sa kura paroko ng aming lokal na parokya sa bayan upang formal na hilingin ang kanyang presensya para sa isang house blessing at panalangin ng pagpapalaya para kay Kyla. Dumating ang pari kinabukasan, kasama ang dalawang sakrista na may dalang banal na tubig, insenso at ang aklat ng mga panalangin ng simbahan para sa pagpapalaya.
Sinalubong namin sila ng may matinding pag-asa sa aming mga mata. Ipinaliwanag ko sa pari ang bawat detalye ng aming dinanas mula sa unang anino ng batang nakita ko sa video call nung nasa Canada pa lamang ako. Ang mga tunog ng holen sa kisame, hanggang sa madalas sa pagsapi at pagwawala ng matandang babae sa katawan ng aking bunsong kapatid. Tumango ang pari na may seryosong mukha at hinawakan ang aking balikat. Leo, ang pananampalataya ng inyong pamilya ang pinakamalakas nating sandata rito. Magsimula tayo ng may matatag na paniniwala sa Diyos. Ang wika ng pari. Nagsimula ang ritual ng pagbabasba sa aming sala. Habang ang pari ay patuloy sa pagbigkas sa mga panalangin, ang mga sakristan naman ay maingat na nagpapausok ng insenso. Ang mabangong amoy ng insenso ay dahan-dahang pumuno sa buong bahay. Unti-unti nagpapabago sa mabigat at malamig na kapaligiran na matagal nang nanggugulo sa amin. Naglakad kami patungo sa bawat kwarto. Isinasaboy ang banal na tubig habang kaming mag-anak ay taimtim na sumasagot sa bawat dasal. Ngunit pagkarating namin sa tapat ng kwarto ni Kyla sa ikalawang palapag, biglang naramdaman namin ang isang napakalamig na hangin na lumabas mula sa ilalim ng pinto. At pagkabukas ng pinto, biglang nagising ang masamang espiritu sa loob ni Kyla. Napaayos siya ng upo sa kama. Nanlilisik ang mga puting mata at nagsisimula ng sumigaw ng mga masasakit at bastos na salita sa pari gamit ang gumagaralgal na boses ng matanda. Umalis kayo rito. Hindi niyo ako kaya. Akin na ang katawang ito. Ang hiyaw ng espiritu habang nagwawala. Ang hangin sa loob ng silid ni Kyla ay biglang naging kasing lamig ng yelo. At ang mga bintana ng kanyang kwarto ay nagsimulang kumalabog ng napakalakas na tila ba may bagyong humahampas mula sa labas. Hindi natakot ang pari. Humakbang siya palapit sa tabi ng kama ni Kyla. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa noo ng aking kapatid habang isinasaboy ang banal na tubig at binibigkas ang mga makapangyarihang panalangin ng pagpapalaya sa pangalan ng Diyos. Nagwala at pumwesto ang katawan ni Kyla sa ere. Pilit na kumakawala. Hawakan niyo siya. Huwag niyong bibitawan. Ang utos ng pari sa amin. Mabilis na lumapit ang aking mga kapatid at ako. Ginamit namin ang aming buong lakas upang hawakan ang mga kamay at paa ni Kyla habang patuloy siyang nagpupumiglas ng may hindi makataong lakas. Umiiyak kami sa takot at pagod, ngunit walang sino man sa amin ang bumitaw. Puno ng panalangin ang aming mga bibig sa bawat segundo ng pakikipaglaban. Matapos ang ilang minuto na matinding pakikipaglaban ng espiritu sa loob ng katawan ni Kyla, biglang napatigil ang kanyang pagwawala. Narinig namin ang isang napakahaba, matalim at nakapanghihilakbot na iyak na matandang babae na umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Bago ito, unti-unting nawala sa hangin. Kasabay niyo na biglang pagkalma ng buong katawan ni Kyla. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang higaan at ang kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa normal na kulay. Himalang bumukas din ang makakapal na ulap sa labas at pumasok ang mainit na sikat ng araw sa loob ng kanyang kwarto sa pamamagitan ng bintana na nagpawi sa matagal na lamig na aming nararamdaman sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahang idinilat ni Kyla ang kanyang mga mata. Malinis na ito at puno ng liwanag. Tumingin siya sa amin nang may pagtataka. Kuya? Nay? Bakit kayo umiiyak sa tabi ko? Anong nangyari? Ang malambing na tanong ni Kyla gamit ang kanyang sariling boses. Napaiyak kami sa labis na tuwa at pasasalamat habang niyayakap namin siya ng napakahigpit. Sa wakas, nakuha naming muli ang aming bunso. Ipinagpatuloy ng pari ang pagbabasba sa buong bahay mula sa kusina, sala, banyo, hanggang sa bakuran at lalo na sa ilalim ng hagdanan kung saan ko nakita ang anino ng bata noong mga nakaraang buwan.
Ang bawat sulok ay pinuno ng banal na tubig, insenso at ng aming mga dasal ng pasasalamat sa may kapal. Pagkatapos ng buong ritual, naramdaman namin ang isang napakalaking gaan sa loob ng aming tahanan. Tila ba naalis ang isang napakabigat, madilim at malamig na sumpa na matagal nang nakadikit sa lupang ito. Sa wakas, naramdaman namin ang tunay na kapayapaan. Lumipas ang ilang linggo kay istorya, tuluyan ang bumalik sa normal ang buhay ng aming pamilya sa loob ng aming bahay sa Bulacan. Si Kayla ay muli nang nakapasok sa kanyang paaralan. Masayahin na kagaya ng dati at wala nang anumang kakaibang pag-atake o pagbabago sa kanyang kilos na nangyayari sa kanya. Wala na kaming napapakinggang mga tunog na naglalarong holen sa kisame tuwing gabi. At ang mga ilaw at appliances namin, hindi na rin namamatay o nasisira ng kusa. Ang mga halaman sa aming sala at bakuran na dati natuyo, muli nang nabuhay, lumago at namulaklak ng napakaganda sa ilalim ng sikat ng araw. Nagawa na rin naming matulog na mahimbing gabi-gabi na walang takot na may kung anong nakatitig sa amin mula sa dilim sa ilalim ng hagdanan. Ang aming bahay ay napuno na ng totoong liwanag at tawanan. Si tatay ay patuloy sa paggaling sa tulong ng mga gamot na binili ko. Habang si nanay naman ay masayang-masayang nag-aalaga ng kanyang mga tanim sa bakuran kasama si Kayla tuwing hapon. Ako naman kay istorya ay nagpasyang magtayo ng isang maliit na hardware store malapit sa amin. Gamit din ang aking natitirang ipon upang hindi ko na kailanganin pang umalis ng bansa at lumayo muli sa aking pamilya kailanman. Ang karanasang iyon ay nag-iwan sa amin ng isang malalim na aral sa buhay, na ang tunay na kayamanan at tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa ganda o laki ng bahay na iyong maipatatayo, kung hindi sa tibay ng pananampalataya ng pamilya, sa pagmamahalan at sa pagkakaisa sa oras ng pinakamadilim na pagsubok ng buhay. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento kay istorya. Naway maging inspirasyon at aral ito sa lahat ng mga nakakapagod at nagpapagod sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ang inyong taga-subaybay, Leo. Isang napakabigat at napakatinding kwento ang ating natunghayan mula kay Leo. Pero puno naman ito ng aral. Tunay nga na walang mas malakas na proteksyon kung hindi ang pananampalataya sa may kapal at ang pagkakaisa ng pamilya sa gitna ng unos. Ang buhay na pinaghirapan ni Leo ay naging ligtas na sa wakas. Hindi dahil sa semento at bakal, kung hindi dahil sa pag-ibig at dasal na namutawi sa bawat isa sa kanila. Ang tunay na tahanan ay ang lugar kung saan malaya nating nararamdaman ang pagmamahal at kapayapaan ng Diyos. Sumainyo ang pagpapala ng ating poong may kapal.